Isang mapagpalang paglalakbay uli sa inyong lahat. Ito pala si Bradnes. Ang pag-aaralan naman natin today ay ang subukan mo ang banal na pakikipagsapalaran. Subukan mo ang banal na pakikipagsapalaran kung paano ito magbubukas upang mabago ang iyong buhay. Ang mga sumusunod na seksyon ay magmumungkahi para sa araw-araw na kasanayan. Ang pagsasanay ay makakatulong sa iyo para gumanda at maging mapayapa ang iyong buhay. Araw-araw gumagawa tayo ng pagtatangka upang maglingkod sa iba, kahit nasa ilang maliliit na paraan. At hindi natin sinasabi kanino man ang ginagawa nating kabutihan. Kopyahin natin ang sinaunang katotohanan at basahin ang sagradong aklat na ito araw-araw. Kapag hinahanap mo ang kaligayahan para sa iyong sarili, ito ay palaging mailap. Kapag naghahanap ka upang mapaligayang iba, makikita mo ito sa iyong sarili. Sanaying gumawa ng makabuluhang pagkakataon. Kumuha ng isang malinaw na larawan sa iyong isip ng isang bagay na nais mong makitang nangyayari sa iyong buhay. Isang pagkakataon ba sa trabaho? Makilala ba ang iyong perpektong kapareha? Ang pagtigil sa isang nakakahumaling na pag-uugali? Panatiliin ang iyong panloob na focus sa larawang ito at palawigin ang pag-ibig palabas ng mas madalas hanggat maaari sa larawang ito na nasa iyong isip. Tasahan palagi ang iyong sarili sa panloob na mundo kung saan gagawin mo lahat ang iyong ibubuhay. Sa kamalayang ito, sa consciousness na ito, magsisimula kang malaman ang iyong divinidad. Mula sa kamalayang magagawa mong lumikha ng mundo na gusto mo. Magkakaroon ng pribadong pakikipag-usap sa Diyos. Sa ganitong pag-uusap, sa halip na humingi ng espesyal na pabor, patibayin ang iyong pagpayag na gamitin ang lahat ng iyong panloob na lakas upang lumikha ng mga solusyon. Magkaroon ng oras upang pahalagahan ang mga kagandahan. Subukang tanggalin ang lahat ng mga kaaway mula sa iyong mga kaisipan. Isipin ang iyong sarili bilang walang limitasyong, bilang gumagawa ng bagong kasunduan sa realidad. Tanawin mo ang iyong sarili na magagawang makamit kahit ano ang iyong isipin. Payagan ang iyong sarili sa kalayaan upang managinip na lumilipad, nagbabagong hugis, nagsasanay makapunta sa dalawang lugar, nawawala at muling lumilitaw. Gumawa ng sariling kasunduan sa realidad na nakasandal lamang sa kung anong nais mong matupad at kung ano ang nais mong mangyari. Sumuko, itigil ang pagtatanong, bakit ako? Managinip ng gising. Payagan ang iyong isip na makalikha ng lahat ng marami mong likhain sa iyong natutulog na panaginip. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa ehersisyong ito, darating ang araw na hindi mo magagawang makilala ang kaibahan sa pagitan ng iyong gising na panaginip at ang iyong natutulog na panaginip. Bigyan ng iyong sarili ng panahon sa bawat araw para sa katahimikan. Ito ay maaaring sa isang anyo ng meditasyon, ngunit kung hindi ito ang iyong pagpipilian, gayunpaman payagan ng iyong sarili para sa ilang tahimik na sandali. Danasin ang iyong katahimikan kahit 30 minutes bawat araw. Isipin ang espiritual na solusyon sa iyong problema. Ito ay isang espiritual na diskarte
sa isang resolusyon sa iyong problema. Ikaw ay naging tagamasid. Tinitignan mo ang damdamin tungkol sa iyong problema bilang isang enerhiya. Hindi magtatagal, makikita mong ang mga damdamin ay nawawala. Ay yung mga damdamin ng kalungkutan, ng pagkabalisa, at takot ay napapawi basta ikilos ang mga batas ng pag-oobserba. Habang nababawasan ang pagkakadikit sa emosyon, ang mga problema ay dahan-dahang nawawala habang lumilitaw ang solusyon. Ang espiritual na solusyon ay isang paraan para makaalis ang iyong sarili mula sa personal na kahihinatnan at makita ang banal na enerhiya bilang dumadalaw sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-oobserba sa iyong banal na enerhiya, nagagawa mo sa iyong sarili na humiwalay mula sa mga sakit. Ang pagkilos na may kahabagan ng pagmamasid ay magpapaalis sa mga problema. Pag-aalis ng iyong pinapasan simula ngayon. Tingnan mo ang mga ari-ariya mo na hindi ginagamit at ibahagi ang mga ito sa iba. Maaari mong gawin ito sa lahat ng bagay na pag-aari mo. Matutong makontento kung sino ka. Sa halip na pasayin ng iba sa pamamagitan ng pagiging hindi makatotohanan, sabihin sa iyong sarili, ako'y kung ano ako at okay lang hanggat hindi ako nagkakasakit kanino man sa prosesong ito. Idirekta ang iyong atensyon sa kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Huwag hahatol. Ito ang ilang mga mungkahin na maaari mong gawin araw-araw habang sinisimulan mo ang iyong pakikipagsapalaran para sa iyong sarili. Meron kang kapasidad upang matugunan ang hamong ito. Ngunit bago ka maging tunay na handa, ay kailangan mong suriin ang maraming mga ugali na iyong nakuha sa loob ng ilang taon sa iyong buhay sa pagkakaroon mo ng iyong ego at sa mundo ng material na naging makapangyarihang pwersa sa iyong buhay. Sa mga naunang taon bago ang iyong pagdating mula sa kawalan, na ngayon ay nandito na sa mundo, bao kay panganak, ika nga, ikaw ay naturuan ng maraming mga paniniwala tungkol sa kung ano ang kaya mong gawin at kung ano ang imposible para sa iyo na gawin. Kaya sa awit 139, ito ang payo. Lubos ang kaalaman at paglingap ng Diyos. Ito ay isang awit na katha ni David upang awitin ng punong mga awit. Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim. O Diyos, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay balayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umimik, yaong aking sasabihi, alam mo ng lahat yon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasay, ang saking nag-iingat. Nagtataga ang sarili, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain ang iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlan man ako, ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y anduluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Kung ang aking pagtataguan ay ang dilim na pusikit, pagdiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo hindi dilim, at sa iyong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho din. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumika. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuro kita o Diyos,
marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan noon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata ay doon yung napapansin. Lumaki ako roy, sa iyo'y di nalilihim. Ako iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na natalaan, matagal nang balangkas mong ikaw lang ang may alam. Tunay o Diyos, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito'y bibilangin ay sindami ng buhangin, sasayo pa rin ako kung umaga na magising. Ang hangad ko aking Diyos, patayin mo ang masama at ang mararahas ay iwanan akong kusa. Meron silang sinasabing masama laban sa iyo at kanilang dinudusta pati ang pangalan mo. Lubos akong nasusuklam sa sino mang muwi sa iyo. Ang lahat ng nag-aalsa laban sa iyo di ko gusto. Lubos akong nagagalit. Lubos din ang pagkasuklam sa ganong mga tao, ang turing ko ay kaaway. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Yan ang sinasabi ng Bible. Panahon na upang magpaalam tayo sa mga paniniwala na nagsisilbi sa atin. Ngunit ngayon ay nakakapigil sa paglipat sa kahabaan ng ating banal na landas. Ang proseso ng pagpapaalam ay madaling maunawaan kung pinili mo ang iyong buhay tulad ng pagkuha ng pagsusulit. Tulad na kinakailangan natin makapasa sa pamamagitan ng mga karanasan, sa pagsusulit sa ating paaralan, parehas na kinakailangan natin makapasa sa pagsusulit sa pinakamalaking paaralan na tinatawag nating buhay. Kapag nakapasa tayo, lilipat tayo sa susunod na antas. At pagkatapos ay kukuha ng pagsusulit para sa antas na yon habang namamalagi sa kasalukuyan. Kung hindi tayo nakapasa, ulitin natin ang kurso. Magpapatuloy sa antas na yon at ngayon natututuhan na natin ang aralin. Maraming taon, kahit isang buong buhay ay maaaring makonsumo sa pag-uulit ng mga aralin upang pumasa sa isang espiritual na pagsusuri. Maaaring makita natin ang ating sariling nag-uulit ng parehong pag-uugali na napapagod at nalulungkot ng paulit-ulit ng walang natututunan sa mga aralin ng kung ano ang tinuro ng buhay sa atin. Maaaring makita mo yung sarili mula sa isang masamang relasyon, palipat sa isa pang relasyon kahit na ang natatagpuan ay parehong tao sa ibang katawan. Paulit-ulit na maaari mong makita ang iyong sarili na dominado, hindi pinahahalagaan o binabaliwala ng isang partner na walang konsiderasyon. Marahil magpapatuloy ka sa isang trabaho, inuulit ang dating pag-uugali sa isang hindi nasisiyahang mga karanasan sa trabaho. Maring nagpapatuloy ka sa pag-atake sa parehong uri ng mikrobyo at uliting manghihina sa isang disenyong sakit. Ang mga taong matagumpay ay naglalagay ng kanilang mga sarili sa espiritual na daan at nabubuhay ng nararamdaman ang pag-ibig at produktibo dahil napagtanto nila na ang disenyo ng buhay ay may bagay na sinasabi sa kanila. Naunawaan nila na ang mga sitwasyon ay ang mga pagsusulit. Ang parehong mga tugon sa parehong mga sagot ay palaging binibigay at ito hindi makakakuha ng iba't ibang resulta at solusyon. Ang desisyon ay ginawa upang pumasa sa pagsusulit sa lugar na ito, sa oras na ito, sa pamamagitan ng pagtugon ng kakaiba upang lumipat sa susunod na antas ng paglalakbay na ito na tinatawag nating buhay. Kailangan kang makapasa sa mga pagsusulit sa kahabaan ng paglalakbay. Ang pagkakaroon ng personal na kasaysayan ay nagpapanatili sa atin mula ngayon. Itong marahil ay isang radikal na ideal, ngunit humihiling kami sa inyo na isaalang-alang ang posibilidad ng ganap na paglipol sa iyong personal na kasaysayan mula sa iyong kamalayan at simpleng mabuhay ng ganap sa kasalukuyang sandali.
Ang unang bagay na maaaring pumasok sa iyong isip kung isaalang-alang ang posibilidad na ito ay ang imposible. Meron tayong memorya at magiging nakakatawa para sa atin upang magpanggap na tayo ay hindi isang bahagi ng isang nakaraan. Ang hinihiling natin ay bumutay ng pagiging malimutin upang pumunta kasama ang ating memorya. Ang punto ay bilang resulta ng pagiging isang bahagi ng ating nakalipas. Tayo ay sumasayaw sa isang tonong itinapon sa atin ng iba. Upang gawin ang mga hakbang, paitaas, patungo sa iyong banal na pakikipagsapalaran. Dapat mong itapon palabas ang idea na hindi mo magagawa ang mga hakbang. Alisin ang mga limitasyon, magtiwala sa sarili, at magkaroon ng inspirasyon. Bitawan ang lahat ng mga paniniwala na kumukumbinsi sa iyo ng iyong kakulangan at kakapusan. Linisin ang taguan ng sirang debosyon na maaaring magawa at hindi maaaring gawin. Buksan lamang ang iyong sarili sa sandaling ito, maging tulad ng isang malinaw na blankong pisara na walang nakasulat o iniisip na nakasulat. Ito ay nagsisimula sa wala. Ito ay nagtatapos ngayon. Walang pagkakasala tungkol sa pagbura ng iyong personal na kasaysayan. Mas mahusay na pag-ibig at paggalang sa lahat ng iyong natutunan hanggang ngayon. Ngunit ngayon ay blanco at ang pinakamahalaga ay bukas ka sa lahat ng posibilidad. Walang mga pag-iikpit at walang limitasyon. Tanging ang pagpayag na maranasan ang presensya ng Diyos at ang buong divinidad ng universo sa loob ng iyong sarili. Ang iyong buhay ay hindi na mahadlagan ng kung ano ang iyong kinikilalang iyong personal na kasaysayan. Ang iyong mga individual na pelikula ay nakatanggap ng pagkansela. Sa isang iglap, ikaw ay lagalag sa iyong personal na kasaysayan, magiging walang hanggan o eternal. Ikaw na kung ano ka dati bago isilang at ano ka lagi maging ngayon o sa kabilang buhay. Sa wakas, ikaw ay nagtatrabaho at sumasagot sa tanong na sino ako? Ang iyong sagot ay hindi na kailangang nakakulong sa mga label na tumutukoy sa iyong katawan at sa iyong karanasan sa buhay. Ang iyong personal na kasaysayan ay nagtatangkang kumbinsihin ka na ikaw ay isa o marami sa mga label na nakatalaga at nakatakda. Sa uli, inaangkop mo yung label na yun bilang kung sino ka at kung ano ka. Sa proseso ng pagbubura ng iyong personal na kasaysayan, kailangan mong alisin ang lahat ng mga artificial na mga label. Yung mga itinatawag sa iyo, yung mga dinidikit sa pagkatao mo. Narito ang ilan sa mga bagay na hindi ikaw. Hindi ikaw ang iyong pangalan. Ang label na iyong pangalan ay nagmula sa unang panahon, karaniwang nakabase sa trabaho at kaalaman ng iyong mga ninuno. Ang iyong pangalan ay binigay sa iyo upang makatulong sa pagtukoy ng iyong katawan mula sa iba pang mga katawan sa paligid mo at upang bigyan ng ibang tao ng salita na gagamitin kapag gusto ka nilang tawagin. Ngunit hindi para sa isang dali na isipin mo na ito ay kung sino ka. Sa katunayan, ito ay hindi ikaw. Ikaw ay hindi ang iyong katawan. Ito ay nagpapahiwatig na ang katawan ay isang bagay na iyong tinataglay. Ikaw ang may-ari ng katawan at hindi nakikitang puwersa sa likod ng katawan, ngunit hindi ang katawan mismo. Ang katawan ay walang iba kung hindi ang pinagsama-samang hilaw na material kabilang ang mga buto, abo, dugo, iron, calcium at balat. Habang ikaw ay kumukonsulta sa iyong personal na kasaysayan, makikita mo ang maraming nakakaistorbong karanasan tungkol sa kahalagahan ng katawan. Ikaw ay tinuturuan ng iyong mga magulang na umarap sa salamin at tignan ang iyong itsura, putsura, katawan, balat, buhok, timbang, tangkad at iba pa. Ngunit ito ang iyong huwad na sarili. Ikaw ang may-ari ng katawan, ngunit hindi ikaw ang katawan. Hindi ikaw ang iyong kaisipan. Ipinahihiwatig nito na ikaw ang may-ari ng isip. Ikaw naglalarawan ng kaisipan sa iyong isip. Sa makatwid, ito ang mga iniisip at andon ang nag-iisip ng iniisip. Sana nitindihan nyo, madalas sa iyong buhay, ikaw ay tinuturuan na ikaw ang iyong iniisip. Ikaw ay nagsasanay ng iyong talino, nag-aaral sa klase at tinutukoy na ang iyong sarili kahit paano ay kung ano ang iyong alam. Habang iniiwan mo
ang iyong personal na kasaysayan sa likod. Iniiwan sa likod ang paniniwala na ikaw ang iyong kaisipan. Hindi naman ikaw ang iyong trabaho eh. Hindi ikaw ang engineer, guro, sekretary, tagapantay ng shop. Mga labels yan eh. Ito ay mga pagpipilian na ibinigay ng hindi nakikitang banal na kapangyarihan na gumagawa sa atin bilang iyong paraan sa pagtupad ng iyong dakilang misyon habang bumibisita ngayon dito sa mundo. Kapag nadaragdagan ng iyong posisyon, itong tutukoy kung sino ka. Kaya mas mahirap para sa iyo malaman ang katotohanan at kalayaan. Ang tungkulin ng pagkakakilanlan mismo ang maglalayo sa iyo mula sa iyong mataas at tunay na sarili. Dahil ang papel na ginagampanan sa trabaho ay nangingibabaw na puwersa sa iyong buhay. Bitiwan ang iyong personal na kasaysayan. Kailangan punitin ang mga paniniwala na ikaw ay kung ano ang ginagawa mo. Tandaan ang pag-eehersisyo sa lohikang ito. Kung ikaw ay kung ano ang ginagawa mo, paano kung hindi mo ito ginagawa, hindi ka na ito? Gumawa ng pagsisikap upang alisin ang mga labels mula sa iyong sarili na malaman na ikaw ay hindi kung ano ang ginagawa mo. Ikaw ang nanunod sa sarili mo sa mga ginagawa mo. Hindi ikaw ang iyong mga karelasyon. Tiyak ang enerhiya ng pag-ibig sa pagitan mo at lahat ng mga malalapit sa iyo ay makabuluhan. Ngunit ito ay hindi kung sino ka. Hindi ikaw ang iyong bansa o iyong lahi o iyong relihiyon. Itapon ang pangalan lalo't pag nagpalit ka, patas ng ilang taon nang makilala mo ang lupay ng espiritu sa halip na ang mundo ng ego o ang pagiging makasarili. At ikaw ay hindi handang lumaban sa laban ng iyong mga ninuno na sinusubukang kumumbinsi sa iyo kung sino ang dapat mong kamuhian at sino ang dapat mahalin. Kaya dito sa Leviticus uli sa 19, mga tuntunin tungkol sa kabanalan at katarungan. Sinabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong inyong Diyos ay banal. Igalang ninyo ang inyong amati na ipangilin nyo ang araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyosan na gagawa ng imahin upang sambahin. Ako ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng handog, pangkapayapaan, gawin ninyo iyon ayon sa mga tuntuning ibinigay ko upang maging kalugod-lugod sa akin. Dapat ninyong kainin yun sa mismong araw na inyong inandog o sa kinabukasan. Kung may matira ay sunugin ninyo. Kung yun ay kakainin sa ikatlong araw, hindi magiging karapat dapat ang inyong handog. Magkakasala at dapat parusahan ang kakainin sapagkat yun ay paglapastangan sa isang banal na bagay. Dapat siyang itiniwalag sa sambahayan. Kung mag-aani kayo sa inyong bukarin, itira ninyo ang nasa gilid at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasin lahat ang bunga ng ubusan, ni pupulutin man mga lalaglag. Bayanan ninyong para sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako ang inyong Diyos. Huwag kayong magnakaw, mandaya, magsinungaling, huwag kayong manunumpa. Sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Yun ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapabukas ang pagpapasweldo sa inyong manggagawa. Huwag ninyong mumurahin ng mga bingi at lalagyan ng katitisuran ng daanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Huwag kayong hahatol nang hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ng mahirap o kay katatakutan ng mayayaman. Umatol kayo batay sa katuwiran. Huwag kayong magkakalat ng anumang makakasira ng puri sa inyong kapwa. Nilsasaksi laban sa inyong kapwa upang mapahamak lamang siya. Huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip makipagsundo ka sa kanya at sa gayon hindi ka magkakasala sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa inyong mga kababayan. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sundin mo ang aking mga tuntunin. Huwag ninyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na di ninyo kauri. Huwag din kayong maghasik ng dalawang uri ng binhi sa inyong bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinulid.
Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba ngunit di pa natutubos o napapala, dapat itong siya sa atin. Hindi sila dapat patayin sapagkat di pa napapalaya ang aliping babae. Ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Dadalhin niya rito sa pintuan ng toldang tipanan at ihahandog ng pari sa gayo siya'y patatawarin. Pagdating nyo sa lupang ibibigay ko sa inyo, 3 taong kayong hindi kakain ng bunga ng mga punong tanim ninyo roon. Sa ika-4 na taon ng mga bunga nito, ihahandog niyo sa akin bilang pasasalamat. Sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga nito at ang mga ito'y mamumunga ng sagana. Huwag kayong kakain ng anumang karning may dugo, huwag kayong manghuhula, mangkukulang, huwag kayong pagugupit ng pabilog o huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong maghihiwa ng katawan dahil sa isang namatay, hindi maglalagay ng tato. Huwag ninyong itutulak ninyong anak na babae sa pagbebenta ng panandili ang alib sa templo sapagkat yun ang magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking sanktuaryo. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga patay o mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumasangguni kayo sa kanila. Tatayo kayo kapag kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Huwag ninyong aapiin ang mga dayuhang kasama ninyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin ninyong naging mga dayuhan din kayo. Huwag kayong mandadaya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilangan ng anuman. Ang iyong timbangan, kiluan, sukatan ng harina at sukatan ng langis ay kailangang walang daya. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto, ako ang inyong Diyos. Sundin ninyo ang lahat kong tuntunin at kautusan. Yun ang payo ng Biblia sa bayan ng Diyos. Ngayon, hindi ka na sumasali sa isang mga katribong kamalayan na kung saan pinaniniwalaan mo na iyong sarili ay mas mahusay kaysa sa iba dahil sa kagalingan ng lugar ng iyong kapanganakan o kulay ng iyong balat. Ang iyong personal na kasaysayan ay nagtuturo sa iyo ng mga paraan ng iyong tribo. Ito ay mga limitasyon na hindi mo kailangan magkaroon. Bitawan ang pagkakakilala ng mga label at pumili ng isang bagong pananaw ng pagkakaisa sa kamalayan. Ikaw ay kaisa ng lahat ng kaluluwa. Ang iyong pagkakakilanlan o lokasyon ay simpleng walang katuturan. Ito ang oras upang simulan ng mga gawain ng pagkilala sa pagpapakawala ng mga paniniwala at opinyon na hindi umaangkop sa iyong bagong kasunduan sa realidad. Tingnan ang ilan sa mga ingrandeng mga paniniwala at alisin ito mula sa iyong kamalayan. Ang iyong personal na kasaysayan ay sagana sa mga paniniwala. Ang mga paniniwalang ito ay nasa kaibuturan ng iyong pangunawa at ito ay bumubuo ng iyong realidad. Ginamit mo ang mga ito upang ipaliwanag kung bakit ang iyong buhay ay nagsagawa ng ganong mapanghusgang destinasyon. Lutasin upang alisin ang mga hindi kasang-ayon sa bagong kasunduan sa iyong inililikhang realidad. Ikaw ngayon ay hinihilingan na kilalanin at pagkatapos ay baguhin ang mga kaibuturang paniniwala na hindi mo na kailangan. Mari kang mag-isip kung bakit ang isang tao ay kumakapit sa mga hindi kailangan mga sistema ng paniniwala. Sinasabi nga ng isang detect master, ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagpapatuloy sa pag-ulit sa kanilang sariling mga negatibong kalakaran. Ang kasiyahan o kabiguan ay mga aspeto ng kaisipan at ang ating mahalagang kalikasan ay kaligayahan. Ngunit nakalimutan natin ang tunay na sarili at naisip na ang katawan o ang kaisipan ay ang ating sarili. Ito ay maling pagkakakilanlan na nagbibigay sa pagtaas ng kalungkutan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ang kinaugaliang pag-iisip ay antigo na at ito ay nagpapatuloy makalipas ang kapanganakan. Sa makatwid, ito ay lumagong malakas na dapat alisin bago ang mahalagang katangian ng kaligayahan ay
ay mahayag sa kanyang sarili. Ang siguradong aklat ay maaaring makatulong sa iyo upang masagot ang mga retorikang katanungan na ipinaskil sa pamamagitan ng mga iba't ibang tao. Ano ang dapat nating gawin?